Sino si Benito Legarda? Ano ang kanyang naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas na naging dahilan kung bakit sa kanya ipinangalan ang isa sa mga estasyon sa Light Rail Transit 2 o LRT2? Si Benito Tuason Legarda ay isinilang sa Binondo, Manila noong ika-27 ng Setyembre taong 1853. Siya ay anak ng isang pamilyang Hispano-Filipino. Ang kanyang ama na isang Espanyol ay si Don Benito Pablo Lerma Legarda na taga Navarre, Spain. At ang kanyang ina naman na isang Filipina ay si Doña Cirila Magdalena Tuason y Santibañez na taga Binondo, Manila. Ang kanyang pamilya ay nabibilang sa mayamang angkan, kaya siya ay nakapag-aral ng elementarya at sekundarya sa Ateneo Municipal de Manila na nooy pinamamahalaan ng mga Heswita. Sa Ateneo na rin siya nag-aral ng kolehiyo at dito na rin niya natapos ang kanyang bachelier ng sining. Nang maglaon, nakuha niya ang kanyang degree ng Licentiate in Jurisprudence sa Universidad ng Santo Tomas. Sa panahon ng Kastila, siya ay nagsilbi bilang isang miyembro ng Konseho ng Munisipyo ng Maynila at pagkatapos ay naging Tenyente Mayor ng Distrito ng Quiapo noong 1891. Sa panahon ng himagsikang Pilipino, siya ay naging miyembro ng gabinete ni General Emilio Aguinaldo at naging Vice-Presidente ng Kongreso ng Malolos noong ika-15 ng Setyembre taong 1898. Kasama sina Pedro Paterno bilang Pangulo, at Gregorio Araneta at Pablo Ocampo bilang mga kalihim. Itinalaga rin siya ni Emilio Aguinaldo bilang kinatawan ng Isla ng Jolo. Nakatanggap siya ng higit pang mga karangalan nang siya ay naging miyembro ng Central Revolutionary Government ng Pilipinas bilang direktor ng pananalapi at nagsilbi bilang teknikal na eksperto ni Aguinaldo sa pamahalaang Malolos at kung minsan ay nakikipagtransaksyon siya sa mga personal na lakad ng general. Noong ika-9 ng Mayo taong 1878, siya ay hinirang na miyembro ng Philippines Consultative Assembly, na tinawag ni Gobernador General Basilio Agustin pagkatapos na sirain ni Dewey ang armada ng mga Espanyol sa loob ng Maynila. Naniniwala siya na sa wakas ay ipagkakaloob ng Espanya ang pinakahihintay na mga reforma sa pamamagitan ng asembleya na ito, na ang layunin ay pag-isipan at payuhan ang Gobernador General sa mga problema sa politika, pamahalaan o administratibo. Bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan, siya ay nagtrabaho para sa tigil putukan sa pagitan ng mga awtoridad na Kastila at mga revolusyonaryong Pilipino. Nang magtatag ng komisyong diplomatiko noong ika-23 ng Nobyembre taong 1898 ang pamahalaang revolusyonaryo ni Emilio Aguinaldo, siya ay hinirang nakasapi nito at inatasang siguraduhing kikilalanin ng mga pinuno ng iba't ibang bansa ang pamahalaan at kalayaan ng Pilipinas at paghandaan ang daan sa pagtatatag ng relasyon sa kanila. Nang magkaroon ng tunggalian sa jurisdiksyon sa pamahalaang militar ng Amerika, ipinadala siya sa ibang bansa bilang isa sa mga komisyoner kasama sina Felipe Buencamino, Gregorio Araneta, at Teodoro Sandico upang ipaalam sa mga sibilisadong bansa ang mga dahilan na humantong sa pagtigil ng matalik na relasyon sa hukbo ng Estados Unidos. Hindi nagtagal, sa kabila ng kanyang prestihiyosong katayuan sa pamahalaang revolusyonaryo, siya ay nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil sa paniniwalang hindi pa handa ang mga Pilipinong pumasok sa politika, at walang kakayahang pamunuan ang sariling bansa. Pagdating ng Komisyon ng Pilipinas sa Maynila noong Marso taong 1899, kaagad na naglunsad ng investigasyon ang komisyon sa mga kondisyon ng Pilipinas at kinapanayam ang mga ilustrados, mga Pilipinong kampi sa mga Amerikano. Ilan sa mga nakapanayam ay sina Benito Legarda, Trinidad Pardo de Tevera, at Felipe Buencamino. Habang si Aguinaldo at ilang mga natitirang miyembro ng kanyang gabinete ay tumakas sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Ang Pacificados, yaong mga sumuko sa pamumuno ng mga Amerikano ay nag-organisa ng Partido Federal noong ika-23 ng Disyembre taong 1900 na may mga pangunahing layunin ng kapayapaan, pagsasanib, at agarang pagtanggap sa soberanya ng Amerika.
Kabilang sa mga miyembro ng partido, ay sina Benito Legarda, Florentino Torres, Teodoro Yanco, Baldemero Rojas, Felipe Buencamino at Jose Luzuriaga. Noong ika-1 ng Setyembre taong 1901, siya ay itinalaga ni Governor William Howard Taft ng Estados Unidos bilang miyembro ng unang komisyon ng Pilipinas, kasama sina Trinidad Pardo de Tevera at Jose Luzuriaga. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa, siya ay itinalaga upang kumatawan sa Pilipinas sa Louisiana Purchase Exposition noong 1904 bilang isa sa 43 honorary commissioners upang itaguyod ang pagkakaunawaan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Sa eksposisyong ito na ginanap sa St. Louis, Missouri sa Estados Unidos, ay nagkaroon ng malawakang exhibition, kung saan ang Pilipinas ay ginawaran ng gintong medalya dahil sa kanyang ginawang pabango na kilala bilang Essence of Ilang-Ilang Flower. Sa pagsaalang-alang ng pampulitikang kalamangan at katibayan na inaalok ng mga Amerikano, pinaboran niya ang pananakop ng mga Amerikano sa bansa. Bilang kapalit, noong 1907, pinahintulutan siyang maging miyembro ng komite na tumulong sa paglilimbag at pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa Pilipinas. Nagtrabaho siya kay Honorable William Cameron Forbes at Simon Erlanger. Nang aprubahan ng Estados Unidos ang paglikha ng tanggapan ng Philippine Resident Commissioners, kasama si Pablo Ocampo, siya ay hinirang bilang Resident Commissioner noong ika-7 ng Nobyembre taong 1907 hanggang ika-20 ng Nobyembre taong 1912. Habang nasa Estados Unidos bilang mga Resident Commissioner, sila ni Pablo Ocampo ay nakikipagkaibigan sa mga maimpluwensyang personalidad na kalaunan ay nakatulong sa pagligtas ng komersyal at pulitikal na pag-unlad ng Pilipinas. Maliban sa pagiging Resident Commissioner, siya rin ay kilala bilang isang negosyante kung saan, matagumpay niyang napatakbo ang Legarda Estate at nakapagpatayo ng El Rosario Distillery. Maliban sa pagnenegosyo, tumutulong rin siya sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon ng kanyang kumpanya sa San Juan de Dios Hospital. Nagbigay rin siya ng 1 hektaryang lupa sa lungsod ng Maynila na ngayoy kinatatayuan na ng Legarda Elementary School. Bukod sa pagiging negosyante, nakilala rin siya bilang isang manlalakbay kung saan siya ay umiikot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang nasa Paris, France, siya ay binawian ng buhay noong ika-29 ng Agosto taong 1915 sa edad na 62. Inilibing ang kanyang mga labi sa Cementerio del Norte sa Maynila, o Manila North Cemetery. Naiwan niya sa kanyang pagpanaw, ang kanyang asawa na si Trinidad Fernandez Legarda. Naiwan niya rin sa kanyang pagpanaw, ang kanyang 2 anak na sina Benito Legarda Jr. at Carmita Legarda Carrion. Bilang pagkilala, ipinangalan sa kanya ang Legarda Elementary School. Maliban dito, ipinangalan rin sa kanya ang Kalye Legarda sa Maynila. Gayun din ang isang estasyon sa Light Rail Transit 2, o LRT2. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.